sabi niyo nga pala, dinala mo sa ICC, narinig ko. Ngayon si Duterte hindi na pagbigyan yung pangalawang motion nila at apila nila na magkaroon siya. Teka lang, ito interim release. Isama mo na dyan muna yung OSG. So, ito umahawak sa kamay ko. Siyempre. Baka makalimutan ko eh. Yung OSG. Baka mamaya maging na tayo, kapalit ni Jake. Collab. Boss Mike, si OSG. Si OSG. Susuportahan ang mga EJK victims. Nako. Patay. Solicitor General. Solicitor General dahil kay Guevara, Maynard Guevara dati, ay hindi daw susuportahan. Samantalang tong Bernabe, right? OSG, full support siya sa mga EJK victims. Nako. Alam mo, ito, hindi na pagbigyan. Si former President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang gustong mangyaring interim release. Naghihimutok itong mga tao na to. At dahil daw dito, parang sama ng loob ng mga DDS. Nag-iyakan. Yakapin ba naman yung karton? Anong sabi ng tito mo? Tatay mo, karton. Ang sabi ng tito ko, tatay mo, karton. Ang ganda ng picture niya doon May kasama siya dalawang foreigner. Pero alam nyo, sa akin kasi, hindi pa rin nila sinusukuan. Gayong ngayon at wala na nga pag-asa, sabi na nga natin ng mga nakaraan, at mahaba na rin yung kanyang pananatili roon, hindi na yan makakalabas umpisang-umpisa pa lang. Sabi rin niya ni Senator Trillanes na malabo na. Kaya lang talagang kanilang pinipilit na mapalaya pa, ewan ko ba kung bakit. Pero isa lang ang malinaw rito. Sa umpisa't umpisa, gamit na nila yung matanda para sa kanilang mga propaganda. So, ibig sabihin, si Duterte, kung wala pa yan, wala na talaga. Wala na. Lagapak, dapang, dapa na. Sino ang kulto ni Duterte? Wala nang iba. Alam mo, tama tong theory ko na what if. Diba? What if makauwi si Duterte at dito mamatay sa Pilipinas? Dahil yun naman ang hiling niya. Alam mo, magagamit pa rin yung kamatayan ni Duterte. Pang-aawaan na naman ng taong bayan. Sympathy vote. Diba? Kukuha ng simpatya. Like what happened to Pinoy. Namatay yung nanay niya. Si Cory. Si Cory. Namatay yung asawa ng si Ninoy. Nakakuha ng simpatya sa tao. Yan din ang gagawin ng mga Duterte. To be honest, papunta dun yung storya. Kasi tayo mga Pilipino talagang mabilis tayo maawa eh. Tingnan mo, yung iba nga dito, yung mga nagdanakaw nga, naaawa pa tayo yung iba, naaawa. Tingnan mo si Piluka naaawa sa Diskaya, gusto pa nga isagip eh. Oo nga, teka muna. Speaking of Piluka, bakit hindi natin pag-usapan yung SALN niya? Nga pala, no? Diba? Alam mo, natatapik ko ito. At binabatikos ngayon ng mga kabataan, itong pahayag nung senador na may piluka na may anak na congressman na may piluka rin. Yun, no? Yung pahayag niya na bakit daw masigit na mas kasalanan. Yung magmamiyaw o yung magnakaw. Binanatan ng isang kabataan. Ang sabi, yung salin muna ng tatay mo. Sabihin mo, wag siyang magsinungaling. Parang ganon. Pero mo nakakahiya yun, Nakakahiya talaga. Pero ako, mangangalampag ako. Okay lang naman mga lampag dito eh. Ng ahensya eh. I'm calling the attention ni Chairman George Garcia. Chairman George, kung ang isang kapitan, isang kapitan, kongresista, gobernador, mayor ng bansang Pilipinas, napapatanggal sa pwesto kagaya ni E.R. Ejercito. Naalala natin sa Laguna, overspending ang kanyang naging campaign ng pinababa ng batas dahil meron tayong saligang batas. Ito kayang hindi nagsasabi ng kanyang salin. Sinungaling. Nagsisinungaling sa taong bayan. Mapapanagot kaya at mapapababa nyo kaya sa pwesto itong tao na to. Yun ang pinaka-the best doon. Alam mo kaya masarap i-challenge itong si Chairman George Garcia na maaari mo bang panagutin itong tao na to? Panagutin? Nanlalapastangan Panagutin? Baka natatakot yan. Baka natatakot. Yeah, well, hindi, baka natatakot. Baka mamaya itago siya sa piluka. Diba? Alam mo, sususugan ko lang sinabi ni Koy. Chairman Garcia, I always thought you are the best. I guess I always will.
but in the end, you love cheese. Oo nga. Si Cheese nga, pinahinto yung investigasyon eh. Ano nangyari? Ano kaya kinakalampag ito? Ilang araw ko na kinakalampag si Chairman George Garcia at ang COMELEC. Kasi, to be fair, kung si E.R. Ejercito nga pinababasa pwesto overspending naman yon. Totoo yun. Bakit itong senador na merong issue na hindi pagsasabit ng tamang salin, ng tamang salin sa taong bayan, pinagmamalaki pa na may ayaw magbahagi ng ganito. Hindi sagot yun taong bayan tayo. You are public official, supposed to be transparent ka dapat sa taong bayan. Oo nga. Hindi pwede yung hindi pwede yung ayaw magpakilala ng ganito. Hindi pwede sabihin sa amin yon. Hindi pwede sabihin dito na, oy, ay magpakilala ng donor ko. Pwede ba yun? At saka galing mismo sa bibig niya yun. Diba? Oo, sa bibig mismo ni Marcoleta galing yun Hindi pwede. Hindi pwede yun sa taong bayan. Hindi pwede sagot yun. Ang hinahanap namin dito, yung senador na tapat, meron transparency sa bansa natin. Speaking of transparency, di ba yan yung panawagan nila at sigawan nila sa Luneta? Oo. Di ba? Kasama ka pa nga, Nyulo Hindi ako kasama doon. Di ba? Kasi kung sumisigaw kayo ng transparency and accountability sa Luneta, bakit ito walang transparency? Hindi George Garcia. Hindi rin pwedeng maging accountability yung ginagawa nito. George Garcia. Ano na, Commissioner George Garcia, kamusta ka na ba? Bukan natutulog ka sa upuan mo Diba? Hindi pwede mong porkit gabinete ka, hindi ka bebenga. Bebenga ka dito. At may picture pa kayo sa birthday ni Joel is Lord. Halos magkakayakap kayo nila Cheese, ha? Magshota? Ewan ko ba? May issue ka lang. Ito na. Sana sa akin, ito lang, to be fair sa lahat ng politiko, marami kayong pinatanggal, pinababa sa pwesto na gobernador at kongresista. Gawin nyo rin ito sa senador. Bibilib ako sa'yo, George Garcia. Wala, baka takot nga. Baka nga takot. Yung kay Cheese nga lang O yung kay Joel is Lord, New San Jose Builders, wala pa rin. O yung kay yung kay Chis Escudero. Meron pa. Si Edwin Garjola. Uy, George Garcia, ano nangyari doon? Uy, kay Garjola pala. Yung namigay ng mga sasakyan Vios. Oy, Toyota, baka naman tag-isa lang kami dito. Isa lang kami, okay lang. Hindi naman kami choosy. Di ba? Sponsor yun. Lagi namin babatiin. Pero seryoso po kami Hindi po porkit gabinete po si Commissioner. Hindi namin bebengahin. Kasi po marami po nakakapansin. At kung mga napapansin nga nila, siyempre mapapansin namin. Kaya Commissioner, konting gising, nakikitaan kayo ng pagpapabor dyan. Tama. At hindi lang yan si Garcia. Meron pa. Kasi alam nyo, yung mga kinikilos at sinasabi ng mga gabinete at mga ahensya ng gobyerno, ang tinatamaan at ang sinisisi kasi pag pumalpak, si Pangulo ito pa, meron. Boying. Ombudsman, boss, amo, Panginoon. Eto, kapag hindi mo natupad yung sinabi mo na bago magpasko ay may mga makukulong na mga politiko, inaasahan namin dyan sila Saldico, Chis Escudero, mga Rebella, sino pa? Si Estrada at saka si Villanueva. Kahit dalawa, isa lang dyan bago magpasko. Para yung mga tao bumilib sa'yo. Hindi yung sasabihin nila, puro ka lang bunganga, salita ka lang na salita. Bumabalik kay Pangulo yan Huwag ganon. Yung titira ka ng bago magpasko, makukulong na itong mga ito. Minsan nagagamit din ng Pangulo. Di ba? Sino mapapaya? Si Pangulo. Actually, Ombudsman Boying Remulla stay put sa sa kanyang style Alam mo si Remulla kasi, si Ombudsman, style yan. Dahan-dahan niya na nagpapakulong. Iniisa-isa niya. Yun na napapansin kong style ni Ombudsman Remulla. Pero I hope na sana, to pa rin ni Ombudsman Remulla na before Christmas, may makulong na isang politiko. Pwede naman yung botomesa. Diba? Kasi alam mo, tayo, diba? Tuwan-tuwa tayo dahil binablog pa natin na talaga naman nakikita natin yung pagpoporsige niya. Masipag naman. Pero kailangan namin ng resulta. Kailangan namin ng aksyon na makikita. Kung hindi, bebenggayin ka namin. Tama. Aaraw-arawin ka namin sa mga channel namin. Tama. Diba? Kasi huwag tayong pumayag na hindi porke kaalyado, porke kasama, porke appoint ni Pangulo, kailangan manahimik tayo. Hindi pwedeng ganon.
nandito tayo para kumalampag ng mga natutulog ng ahensya ng gobyerno. Kaya nga, alam mo, ako dito sa tahimik na isang, ano ba tawag dito sa PCSO? Hindi naman kawani ng gobyerno yan eh. Kung hindi parang ano yan eh. No? Self-generated income sila. So ngayon, dito makikita mo yung pagtatrabaho. Lintik, grabe. Lintik talaga, grabe. Walang tigil, mayat maya. Kita mo yung example na lang. Mga sasakyan, no? Example na lang. Shoutout kay Chairman Mel Robles. Hindi, General Manager. General Manager Mel Robles. Maraming salamat po. Meron pong mga, ako nakita na makabagong ambulansya ngayon sa mga lungsod, lalong-lalo na sa Baguio. Nasa Baguio ako nakaraan, tapos nasa Ilocos ako. At nasa Pangasinan ako ng mga nakaraan. No, talaga, grabe, no? Hindi pinipili, no? Hindi pinipili. Yung mga munisipyong maliliit, meron pong ambulansya na katas at pagod ng mga pinaghirapan ng mga taga-PCSO. Kung si Digong yun, pe-personalin yan. Hindi ka bibigyan. At least, nakikita ngayon na itong ahensya ng gobyerno ng PCSO na hindi naman pinopondohan ng gobyerno. Income generated sila. Tama. Nakakapagbigay ng halagang 3 milyon na ambulansya. Malaking tulong. Kita mo, kung si Digong ang nasa administrasyon, nakita mo yung ginawa kay Garma, naglabing-labing lang sila. Diba? Yung PCSO. Si Garma pinalit. Anong ginawa? Naglabing-labing lang. Nauutugan daw, sabi ni Tulpo, nauutugan daw si Digong pag nakikita si Garma naka-uniform. If we comparison the past administration sa PCSO and sa PCSO ngayon, mas matino itong PCSO. Malayo. Malayo difference. Itong PCSO na to. Teka muna, liliwanagin ko yung mas matino. Iba yung matino sa pariwara. Hindi, okay. Mas pariwara yung dating administrasyon. Hindi, mali pa rin. Matino yung ngayon kumpara sa dating administrasyon. Ito na lang. Pinaka-the best itong administrasyon na to. Kasi bakit? Naniliwanag ko. Bakit? Kasi payag na ako. Nag-aaway pa kayo eh. Payag na ako. Ninong Robles, I love you. Hindi. Kasi pilit na binutasan tong administration ng PCSO ngayon ng corruption Kasi pilit nilang binubutasan talaga to noon. Ngayon hindi nila makita na na wala silang makita na anomalya. Masisira sila diyan pagka sinita pa nila. Diba? Nakita ng taong bayan niya na tapat at patas itong pamamahala ngayon. Unlike sa dati. Yung dati kasi meron pong 18 million pesos na hindi pa po nire-remit sa gobyerno. Billion, hindi million, billion. 18 billion. Sorry, correction. Nawawala. Correction, 18 billion pesos na hindi pa na-remit sa gobyerno. Yung past administration. Hindi pa nila nababalik hanggang ngayon. Correct. 18 billion po yun. Kaya malaking katanungan yun. Buti pa yung administrasyon ngayon. Diba? Ang ganda ng ginagawa. Ang plano ng administrasyon ngayon, nakita mo yung sabi ni BBM, gaya nga na sinabi ko sa inyo, tinuturuan niya tayo na magkaroon at matuto na sa mga website sa AI. Si Digong, anong tinuro? IE. Ito yon. Saka madagdag ko lang din, boss Mike. Sasamantalain ko lang saglit. Sige. Si Boss Bong Ariola, napakabait niyan kapag may mga nangangailangan ng tulong, talagang yung nagngangalang Bong Ariola. Talagang kagad mabilis ang aksyon. Pero nagtatrabaho hanggang alas 11 ng gabi. Napakatindi. Paano naman kasi ang pangangailangan daw ng taong bayan ay 24 oras. Siyempre. Lalo na kapag tinamaan ka ng sunod-sunod na kalamidad, lindol, bagyo at baha. Totoo. Kita mo naman yung nangyari, di ba? Sunod-sunod ang kalamidad. Cebu. Pero nandiyan sila, hindi talaga nagpapahinga. Tsaka Boss Mike, paring Yolo, kitang-kita ninyo kung paano tumugon ng PCSO. Ito, dalawa lang inaasahan ni Presidente madalas. First responder ng gobyerno. DSWD, correct. PCSO. Wala kang makikita, andun kaagad sila. Unlike dun sa BC, nauna nga, pero may palugaw lang. Palugaw, palista. Palugaw, palista. May staff. Ang dala ni Pangulong Bongbong Marcos. Pangmatagalan na itutulong sa pambayan. Napakagaling talaga ng PCSO. Minsan nga, napapadaan ako, biglang may nagwawangwang na gano'n. Makikita mo, PCSO. Galing sa PCSO ng mga ambulansya. Tsaka ang gaganda. Ang gaganda. Modelo po ang pinamimigay. Modelo. Ito sabihin ko na. Modelo. Anong brand? Toyota.
Naku, light Ace yan. No. High Ace. Super Grandia. Grandia. Super Grandia. Super Grandia. Imagine mo, itatakbo ka sa ospital, naka-Super Grandia ka na. Baka that's modern. Hindi, pagka nakasakay ka sa Super Grandia kasi, hindi masyadong matanda. Wala. Maganda talaga. So, tsaka yung spacious. Oo. So kapag nakano ka doon, mabubuhay ka talaga eh. Mabubuhay ka. Oo. Dahil, wow, sarap. Wow, sarap. Di pa ako mamatay. Hindi, promise. Napakaganda nung ambulansya. Kasi naka-attend ako ng inauguration noon sa Luneta. Nakita ko yung loob. Sabi ko nga, kung ako tatanungin mo, kung magtutugma ako ng estimated, lampas 3 million yung isa. Oo, para yung gamit sa loob. Mahal talaga yan. Oo, imaginein mo, driver na lang ng munisipyo ang kulang para maitakbo na natin. Tsaka, nakarating yan sa upper part ng Luzon, sa Mindanao, sa Visayas, sa buong Kapuluan ng bansa. Yun. Siguro hindi lang mabibigyan na munisipyo yung Pag-asa Island eh. Bakit? Boss Mike, bakit? Kasi puro sundalo nandoon. Tsaka wala namang doon walang kalsada na doon. Walang kalsada.